Magandang umaga po sa ating lahat. Para po sa ating pagsisimulan ng ating Sabbath School Worship, ating pong sa hymn 369, He Leadeth Me. Para po sa ating opening song, inanyayahan ko po na lahat ay tumayo at ating awitin, "'Tis the Blessed Hour of Prayer." Blessed hour of prayer, when our hearts so lift
ko po ang lahat ng lumuhod para po sa ating panalangin. Amang banal na makapangyarihan ka po sa lahat, Panginoon, sa mga oras na ito kami po ay nagtipon muli sa iyong bahay-sambahan upang patuloy po namin ibalik ang aming papurit, pasasalamat sa iyong banal na pangalan. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito na muli niyo po kaming dinala dito at patuloy nawa kami, Panginoon, patawarin, pakalinisin sa iyong mga pagkukulang at pagkakasala upang maging karapat-dapat po ang bawat isa sa amin sa iyong harapan. At naway, Panginoon, ang programa pong aming gagawing ngayong Sabbath School ay naway matapos po ito nang naayon sa iyong banal na kalooban. Gayon din po, Ama, magsasalita po sa mga oras na ito ay patuloy niyo pong bigyan ng more knowledge, Panginoon, upang at gayon din po ikubling nawa siya sa iyong likuran upang ang makita po namin ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Maraming salamat po sa pagdinig ng aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, dahil tunay na ang Diyos ay napakabuti sa ating buhay. At ngayon po ay narito tayo ngayon upang siya ay papurihan at sasambahin ng Espiritu at katotohanan. At ngayong umaga, mga kapatid, bago ko po ipakilala ang ating mga may mga bahagi sa umagang ito para sa ating Sabbath School program, ay nais ko po munang i-welcome ang mga ating mga bisita sa umagang ito. So welcome po, Sir, Ma'am, at si Sir, kanina naumpisahan na niya kaagad, si Brother George Ranis, welcome po. At kami po ay nagagalak sa inyo na kayo po ay makakasama namin sa araw ng pagsamba ngayong umaga. So, sa bawat isa na narito ngayon, ay mas maganda po siguro kung tayo po ay magkakamayan para mas masaya. Di po ba? Yan. Batiin natin ng Happy Sabbath ang bawat isa, lalong-lalo na yung ating mga bisita. Yan. At ganun na rin po yung mga regular na ating mga bisita sa umagang ito. Yan, napakagandang tignan, mga kapatid, at napakasarap damdamin ang ating mga nakitang pagkakamayan bilang magkakapatid kay Kristo. Di po ba? Masaya po ba kayo na nakikipagkamayan ang bawat isa? Amen. Sana po sa susunod na pagkakataon, hindi lamang po araw ng Sabat ay pag nakita natin sa labas, "O kapatid, kamusta ka?" Di po ba? Masaya sa ating puso na tayo ay nagbabatian bilang ating pagmamahal sa isa't isa. So, ngayong umaga po ay aking babasahin ang may mga bahagi sa ating Sabbath School program at pagpasensyahan na po at nakalimutan ko po yung sa amin pagmamadali kanina. At aking babasahin po, mga kapatid, tayo po ay pinangunahan ni Sister Melissa Masong sa ating pag-aawitan ng ating chorister. At tayo po ay pinaglingkuran ni Myra Jane Ranes sa ating opening prayer. At ako po bilang presider niyo po, si Brother Dudes Vallejos po, ang inyo pong lingkod. At ang magbibigay po sa atin ng special song sa umagang ito ay walang iba po kundi ang Ranis family. Yan po. At ang ating mission spotlight ay paglilingkod po ni Brother Ronnie Ranis. At sa ating promotional talk po ay ipagkakaloob po sa atin ni Sister Crispa Mascardo. At ang lesson review
ay by ano po, by care group po ito. So, diyan na lang po sa ating upuan. So, ang closing song po natin ay pagkakalob din po ng ating chorister, walang iba po kundi si Sister Melissa Masong. At ang closing prayer po ay ang ating kapatid na si Sister Crispa Mascardo. Ito po, mga kapatid, ang pagkasunod-sunod ng may mga bahagi ngayong umaga. At bago po ako maupo, nais ko po munang basahin sa inyo para sa ating lahat ang salita ng Panginoon mula po sa awit 145 verse 1, 2 hanggang 3. Ang sabi po dito, mga kapatid, sa verse 1, aking Diyos at Hari, ika'y aking papupurihan, at aking pupurihin ang pangalan mo magpakailanman. Sa 2, pupurihin kita araw-araw at pupurihin ko ang pangalan mo magpakailanman. At sa 3 po, dakila ang Panginoon at sa papuri lubhang karapat-dapat at ang kanyang kadakilaan ay hindi masukat. Ito po ang ating pagbulay-bulayan, mga kapatid, dahil tayo po ay ngayon ay sasamba tayo sa Espiritu at katotohanan. Happy Sabbath po sa ating lahat, mga kapatid.
Okay, magandang umaga at happy Sabat po sa inyong lahat mga kapatid. Ang akin pong part ngayong umaga ay ang Mission Spotlight. Ang Mission Spotlight natin ay ito po ay nagmumula sa New Caledonia sa Turning Point, no? So tayo po ay nasa ikatlong Sabado sa ikaapat na tayo, no? Subalit ang ating Mission Spotlight ay magsisimula dito sa 17 hanggang sa 24. Ito po ay sentro ang kwento sa buhay ni Theodore. Yan. Si Theodore, mga kapatid, ay isang kabataan na mayroon siyang potensyal sa espiritual na pamumuhay. Sa simula ng kanyang buhay, ng kanyang kabataan, teenage year, siya mga kapatid ay masigasig at mahilig siyang nagdalo sa mga pagpupulong ng total ng pagsamba. Subalit, nang siya ay nagkakaroon na ng edad na nasa 16 hanggang pataas, nagbago ang pihit ng kanyang buhay mga kapatid. Sapagkat si Theodore ay nagkaroon ng mga kaibigan na hindi mananampalataya. Baga, hindi sila mga religious. So, sabagkat ang kanyang natutunan sa reliyosong pamumuhay ay hindi talaga katulad sa pag-aaral ng ating pong pananampalatayang Adventist, ay madali siyang nahatak doon sa mga kaibigan, no? So, doon nagsimula na nasira ang kanyang buhay. Hanggang siya ay nahinto sa kanyang pag-aaral at si Theodore, mga kapatid, ay nagumon sa mga bisyo, droga, mga paninigarilyo at mga alak pag-iinom. So, nagiging miserably ang buhay ng isang kabataang ito sa loob ng mga taon ng kanyang kabataan. Kaya hindi na siya, nagkaroon siya ng sapat na gulang bilang kabataan at siya ay wala nang, hindi niya natapos ang kanyang pag-aaral mga kapatid. Subalit, nang itong kabataang ito ay mayroong isang pangangaral na isinasagawa sa kanilang lugar. Yung ating mga crusade, no? So, samantalang itong grupo ng mga religious na mga tao na sila yung mga Seventh-day Adventist ay nakakaroon ng mga small group doon sa lugar na kung saan naroon si Theodore. Ay isa ito siya sa naiimbitahan ng isang kabataan na kanya rin nakakakilala. Dahil ito si Theodore, mga kapatid, ay mayroon siyang dating punla sa kanyang puso na natutunan ng paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, kahit nasa gumon siya ng kanyang bisyo, siya ay parang nakita niya ang kanyang buhay na napakalaki ang kulang. Kaya nung siya ay naalok ng isang kabataang Adventist, ay nagkaroon siya ng panibagong pananaw. Natuwa siya at unang gabi ng kanilang pag-aaral sa pakikinig doon sa ginawang small group crusade, ay nagkaroon siya ng interest mga kapatid. Natutuwa siya at kinabukasan pinapaluap ng mga nangunguna sa ganong mga crusade ng small group. At araw-araw sila ay tinanggap niya ang mga pag-aaral sa Bible study, at natutuwa ito si Theodore, mga kapatid, sapagkat unti-unti na kanyang nakita ang liwanag ng kanyang pag-iisip na dati yun sana ang kanyang buhay at nawala, no? So, nung tumagal ang kanilang pag-aaral, siya, mga kapatid, ay nagpasyang magpabinyag nung siya ay padesisyon ng isang leader ng small group
ay nagpasya siya mga kapatid na siya ay magpabinyag. Kaya malaki ang kanyang kasiyahan at si Chudori mga kapatid ay nabinyagan siya. Isang ganap na kabataang Adventist. So dito sa Bilito siya ay nabinyagan noong Hunyo 19, 2019. No, doon siya tumanggap kay Kristo bilang kanyang personal na tagapagligtas. So, nawala na yung kanyang mga kaibigan sapagkat bago na ang kanyang panahon at ang kanyang buhay na kanyang tinatahak. So, sa tuwing Sabado, ipinangingilin na ni Chudori ang araw ng ikapitong araw na siyang Sabat ng Panginoon. So, mayroon na siyang bit-bit na Biblia, kasama na siyang nangangaral doon sa mga leader ng care group na kanyang sinalihan. Kaya, ang kanyang buhay ngayon mga kapatid ay nawala na ang kanyang paggamit sa droga, ang kanyang paninigarilyo, ang kanyang paggamit sa alak, at ang kanyang mga kaibigan na yun ang mga kaibigan niyang talamak sa bisyo. At siya ngayon ay isa na sa mga naglilingkod na kasama sa mga care group. Kaya ang mga care group mga kapatid ay nakakatulong, no? At siya ay nasumpungan. At sabi dito, salamat sa iyong tapat na 13 Sabat, no? Kasi itong ating mga offering sa 13 Sabat ay doon ito po dadalhin. Magiging kamay ito sa pagdala ng pabalita sa bukiran. Kasi ngayon mga kapatid, ang ating mga pamilya, tulad ng ating family life na ating pong programa sa pinakapambungad ng ating pagsamba, marami ngayong mga pamilya na hindi nagkakaintindihan. Away sa mga magulang sa mga anak, murahan, kaya nandoon yung pagkakasira sa pamilya. Kaya kung katulad nito na na-invite ng isang kabataan, ang kabataang ito at muling nakatanggap sa Panginoon. Kaya napakalaki ang papel na gagampanan, hindi lang yung kabataan na naka-invite ni Chudori, maging sa bawat isa sa atin mga kapatid. Pagka tayo po ay nagsasalita lamang na kausap ang mga tao na wala pa sa paanan ng ating Panginoon, sila din ay makakasama natin sa pagsapit ng araw, sila ay tatanggap kay Kristo sapagkat ang Diyos ang gagawa nito mga kapatid. Ang atin, tayo lamang ang mga kasangkapan na ginagamit ng Diyos para sa kanyang pabalita at siya ang magpapatubo katulad ni Chudori na tinutubuan siya ng espiritu ng katotohanan upang maunawaan niya ang mga salita ng ating Panginoon at ito na ang nagiging buhay niya ngayon sa panahong ito. Ito po ang ating pong Mission Spotlight. Happy Sabbath po sa atin. Maraming salamat, Brother Ronnie, sa isang napakagandang, kung sa Bisaya pa ay, ang tawag dyan ay balita sa kamisyonan. So dadako tayo ngayon sa ating promotional talk. Ang tema natin ay Birthday and Thanks. Happy Sabbath po sa ating lahat. Napakaseryoso po ng ating mga mukha, katulad ko. Ayan, nakangiti na ang lahat. So masaya ang bayan ng Panginoong Diyos dahil sumapit na naman ang araw ng kapahingahan. Sa umagang ito, ako ang naatasan na mag-promote sa Birthday and Thanks. Sino po ang gusto ng birthday, na magka-birthday, na darating na ang araw ng kapanganakan? Very good. Kasi ang karamihan lang ay mga bata lang ang may gusto doon. Karamihan sa mga adult ay ayaw na. Ayaw na. Pag tinanong na ilang taon ka na, secret. So ibig sabihin, ayaw na ng birthday, ayaw na ng kaarawan, kasi nadadagdagan yung taon. Pero pati po yun, mga kapatid. Tayo ay dapat na magalak, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil may isang taon na naman siyang idinagdag sa ating mga buhay upang tayo ay makapaglingkod sa Kanya.
ang kaarawan, mga kapatid, ay regalo din siya ng Panginoon sa atin. Kaya, magpasalamat tayo na nadagdagan yung ating edad. Huwag nating ikahiya. Huwag tayong magsabi na kasi para ayaw mo na nadagdagan yung ating edad. So, proud tayo na maging senior citizen. Ayan. Iba pala, baka iba naman yung gusto sa senior citizen. Yun namang pensyon. At nasabi din sa Bible na ang kaarawan ay pagbabahagi din ng pagpapala. Dahil ating mabasa sa Matthew, saan na ba yun? Ating makita isa sa Matthew ito, sa awit pala, sa awit 50 verse 14, mag-alay ng pasasalamat ng alay at tuparin mo ang iyong mga panata sa kataas-taasan. So, itong verse na ito ay hindi po ito feeling lang, emotion lang. Ito ay verb, action word po ito. Mag-alay ng pasasalamat ng alay. So, ang pasasalamat ay hindi lamang siya damdamin, kundi ito ay action na nagdudulot ng kagalakan at kalusugan. So, kung tayo daw ay magpapasalamat, sabi sa Salmo, mayroong action. Hindi lang pala sa salita, emosyon, damdamin. Ayan po ang sabi sa ating sa awit. So, panawagan sa aksyon, kaya sa taong habang nagdiriwang tayo ay magpapasalamat sa Diyos. Ayan. Pero hindi po yan yung aking dadalhin sa inyo sa birthday and thanks. Ilan po ang ilang birthday o ilang tema ang dala sa birthday and thanks? Baptismal, kasal, at kapanganakan. Ang talin ko po ngayon ay kapanganakang muli or isinilang muli. So, baptism po. Sino po yung ipinanganak muli? Ang pinakaunang ipinanganak muli? Si Jesus Christ. Di ba? Siya po yung ipinanganak muli. Ano ang nangyari noong siya ipinanganak muli? Ating basahin ang Lucas 2 verse 13. Sa Lucas verse 2, 13 and 14, sinasabi, at biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Anong nangyayari kapag mayroong isinilang muli? Nagagalak yung kaharian ng langit, ang mga nag-aawitan. Luwalhati sila, nasisiyahan sila, nagagalak sila mga kapatid. So, yun po ang kaganapan sa langit kapag tayo ay mayroong nadala sa paanan ng Panginoon. Hindi ba pati rin tayo ay magalak mga kapatid? Na kung saan masaya ang mga anghel sa langit kapag mayroong nadala sa kanyang paanan. So, kaya nga, lahat tayo ay kinakailangang makisangkot sa gawain dito sa lupa. Ayan. Ano pa? Ano pa ang nangyari? Noong ipinanganak muli, ang pinakaunang ipinanganak muli, ang isinilang muli. Mayroong paglilinlang na. Noong ipinanganak muli si Jesus Christ, hindi siya kaibahan ngayon na mayroong paglilinlang. Ating basahin muli sa Matthew 2:7 and 8. Sa 7, sinasabi, nang magkagayoy, tinawag ni Herodes ng lihim ang mga pantas na lalaki at kanyang siniyasat ng buong ingat sa kanila ang panahong isinilang ng bituin. At pinayaon
niya sila sa Bethlehem at sinabi, kayo'y magsiparoon at ipagtanong ng buong ingat ang tungkol sa sanggol. At pagkasumpong ninyo sa kaniya, ay ipagbigay alam ninyo sa akin, upang ako na may makaparoon at siya'y aking sambahin. Anong ginawa ni Herodes? Nilinlang niya ang mga pantas na naghahanap doon sa batang isinilang muli. So nandoon na po ang panlilinlang, mga kapatid. Kaya sa mga bagong nabautismuhan, ang daming tentasyon, daming panlilinlang po sa inyong pananampalataya, sa ating lahat. Ingatan po natin yan, mga kapatid. Ano pa? Mayroon din dong action, handog, offering. Nung isilang muli si Jesus Christ, ay mayroon ng material na handog. Basahin muli natin ang Matthew 2, verse 11. Sinasabi, at nagsipasok sila sa bahay, at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria, at nangagpatira pa sila, at sisamba sa kanya, at pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kaniya ang mga alay na ginto at kamangyan at mira. So noon pa man, mga kapatid, binigyan na po tayo ng example ng Panginoon na mayroon talagang paghandog. Ang last, ang pagbabago. Nung tayo ba'y isinilang muli, mga kapatid, ganon pa rin po ba tayo? Si Jesus Christ ay muling isinilang upang magkaroon po tayo ng example kung ano po yung mga dapat nating gawin. Sa Mateo 2, verse 12, patuloy natin, at palibhasay, pinagsabihan sila ng Diyos sa panaginip na huwag silang magbalik kay Herodes at nangagsiuwi sila sa kanilang sariling lupain sa ibang daan. Bumalik pa ba sila, ang mga pantas, sa dating daan? Noong papunta sila habang naghanap kay Jesus Christ, noong tayo ay naghahanap pa kay Jesus Christ, mga kapatid, ano po yung ating character? Ano po yung ating mga ugali? Mayroon pa po yung tampuhin tayo, madaling magalit, no? At marami pang iba. Pero nung masumpungan natin si Jesus Christ, ano na po yung ating ugali? Nagbago na. Hindi na tayo babalik doon sa dati nating dinaanan. Dahil po yun ang utos or mando ng Panginoon. Nagbigay siya ng example para yun ang ating sundin. So, mga kapatid, tayo binabalaan ng Panginoon na kapag tayo'y naisilang muli, eh wag na tayong dumaan muli doon sa dating daan natin na yun ay makapahamak sa ating pananampalataya. Dahil kung bumalik tayo doon, katulad ng mga pantas, ay mapapahamak ang kanilang pananampalataya. At mga kapatid, mapapahamak din po ang ating pananampalataya. Sa muli, mayroon akong isang kwento sa inyo. Ito isang totoong kwento at ang nagkwento din ito ay, i-relay ko lang sa inyo, si Pastor Andoy. Mayroong isang mag-asawa. Lugar nila ay magkakaroon ng krusada. Tapos may na-assign doon na 2 kabataan na magpunta sa kanilang bahay upang i-invite sila. Yun daw ay mga LA daw yun. Habang may preparation sa evangelical crusade, mayroong mga LA na naglilibot-libot. Then na-invite yung mag-asawa. Ang pumunta lang kinagabihan ay ang babae, yung lalaki ay hindi. Walang absent yung babae hanggang sa dumating ang araw na nagdesisyon ang asawang babae na magpabaptize. Then, after sa baptism, nagsimba na sa kada Sabado. Alam po ninyo ang nangyari sa kanya, sa asawang babae, kada uwi niya sa bahay, sinasaktan siya ng lalaki. Kasi ayaw nga ng lalaki na magpabaptize siya. Sinasaktan siya. Hindi lang umiimik yung asawang babae. Patuloy lang siya. Kahit saktan siya, patuloy daw siyang nagasamba. Yung lalaki naman ay patuloy naman sa kanyang gawain na lasing araw-araw. Pag lasing siya,
sa Sabado, sinasampal niya yung kanyang asawa. Dumating ang araw na yung lalaking asawa ay nakapag-isip siya, bakit itong aking asawa, kahit ano daw niyang saktan, salita, sampal, ay hindi naman nagasagot at hindi rin umiimik, hindi rin nagagalit, patuloy pa rin sa pangsamba. So, siguro ang banal na spirito ay humimok naman sa kanyang isipan, pumunta sa simbahan. Hindi siya nagsabay sa kanyang asawa. Pumunta sa doon at naupo sa likod. Nakinig siya sa mga salita dito sa pulpit. Yun mga kapatid, parang lumambot ang kanyang puso. At nagdesisyon siya na magpabaptize na din. Tinanong siya, bakit ka magpabaptize? Anong nangyari? Sabi niya, alam niyo, bawat sampal ko sa asawa ko, ministry yon sa akin, mensahe sa akin. Bawat masasakit na salita na aking ipapaabot sa kanya, na wala man lang siyang reklamo, mensahe yon para sa akin. Yun po mga kapatid. Pagkatapos po ng baptism, masaya silang pumupunta sa araw ng Sabat sa church. At sa tingin po ninyo mga kapatid, nung tapos na siya mabautismuhan, isinilang siya muli, bumalik pa ba siya sa dating daan? Sa dating gawi? Hindi na po mga kapatid. So, yun po ang nais ipabatid sa atin ng Panginoon sa araw na ito na wag po natin balikan ang daan na kung saan ikapapahamak po na ating mga pananampalataya. Hanggang dito na lang po yung aking promotional talk. Maraming salamat po at happy Sabbath sa ating lahat. Purihin ang Panginoon at ginamit si Sister Crispa ngayong umaga sa ating promotional talk. Kaya nga, sabi niya kanina, kami ba ay pababa na pagkatapos niyang kumanta? Huwag mo kong iwanan, ninininervyos ako. So, totoo po yun mga kapatid. May isang pastor nga na sabi niya kahit matagal na raw siyang nagsisermon, ay nandun pa rin yung kaba. Hindi po nawawala. So sa mga baguhan katulad po namin sa paglilingkod ay ito ay isang paraan ng aming paglago upang may pakita namin ang pag-ibig namin sa Panginoon. At bukod sa lahat mga kapatid ay tayo ay naglilingkod mismo para sa Kanya. So salamat Sister Crispa sa mensahe mo at pagpalain ka ng Panginoon. At nawa po ay sa susunod na Sabat, ikaw muli ang tatayo dito sa promotional talk. So ngayon po mga kapatid ay darako po tayo sa pagkakataon na ating iimbitahan ang may mga birthday ngayong araw na ito. May mga birthday, mga yung wedding anniversary nila at yung mga bagong binyag kay Kristo at opo, itong January po, isang buwan ng January. So maaari po ba tayong pumunta dito sa harapan at hihilingan po natin ng panalangin namin kayo sa pamamagitan po ng ating elder si Brother June Mascardo. Siya po yung ating mananalangin para sa atin. Sina po, dito na po tayo sa harapan. Wedding, wedding. Saan si Brother June Mantala po? Sa Tipuco po. Sino pa po ang may birthday? Wala na po, nag-iisa lang po. Sino po, dito na po para ma-bless po kayo ng ating Panginoon. Wedding po, Brother George. Wedding. January 9. Yan. Wala na po. Bautismo. So meron. So
sila lang po ba? Dalawa. So, binabati namin po kayo ng happy birthday, happy anniversary po sa inyo pong wedding. So, ating hilingan si Brother John po para sa panalangin para po sa kanilang kakamayan po pala. So, pwede na ma'am, dito na lang po siguro para makamayan namin kayo doon po sa taas po doon. Para makamayan po ng bawat isa. Yan po. Batiin po natin sila mga kapatid. Yan, kamayan po natin sila. Congratulate po natin ang ating mga kapatid na may anniversary. Tayo tumayo mga kapatid para sa ating idalangin ng ating dalawang kapatid. Wedding anniversary at birthday. Aming banal nga Diyos, nandyan ka sa mga langit. Maraming salamat Panginoon na inyong piniserve ang aming buhay. Na patuloy niyo kaming pinagaling sa lahat ng mga karamdaman at niligtas niyo kami sa aming mga biyahe at nakarating kami sa mga oras na ito upang kami po ay magpuri sa inyong mahal na pangalan. Narito ang aming dalawang kapatid, Sister Yuli sa kanilang wedding anniversary. Niyo pong ipakalob sa kanila, Ama, ang tunay na pagmamahalan at panampalataya na sila ay patuloy niyong gamitin para sa paglilingkod sa inyong iglesia. Pagpalain ang kanilang pamilya, ang kanilang pagsasama, ang kanilang masayang paglilingkod, na sila po ay patuloy niyong patnubayan na magkaroon ng tunay na kaligayahan sa paghanda sa bawat sarili upang kami ay magkakaisa doon sa kaharian ng langit. Narito din ang aming kapatid, si Sister Ranis, na kaniyang kaarawan, ibigay sa kaniya ang lakas ng kaniyang katawan, kalusugan, panampalataya nga malusog, at patuloy siyang dagdagan pa ng mga araw, mga buwan at mga taon upang siya ay gamitin niyo na maging effective, hindi lamang sa kaniyang tahanan, kundi sa impluensya sa kaniyang kapaligiran na maging panampalataya na may katapatan. Salamat Panginoon sa inyong pag-ingat sa aming buhay, pag-ingat sa aming panampalataya na patuloy kaming masigasig na mamumuhay at maghahanda sa inyong pangalawang pagparito. Salamat po. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Panginoong Hesus. Amen. So mga kapatid, tayo po ay darako na po sa ating Sabbath lesson ngayong araw po. So by care group na lang po tayo. Maraming salamat po.